So, ayan, get ready with me para sa isa na naman natin live stream. Ayan, so, ayan, story time tayo. Merong isang, sabihin natin, circle of friends, pwedeng ganun. Circle of friends. And then, yung one of them is in a relationship or in a relationship. So, bago sila magkaroon ng, sabihin natin, mga enterprises, or bago niya maging friendly itong mga friendly na to, meron na silang mga goals, meron na silang mga enterprises. Kumbaga, mas naunang dumating talaga yung jowa niya. Kumbaga, nandun na yung jowa niya, mula pa sa simula. And then, kumbaga, ayan nga, kumbaga, malapit na siya sa mga friendship niya, malapit din naman yung jowa sa friendship niya. Pero may love sa inyo, dumadating sa point, parang kumbaga, kaya ba niya pakinggan yung jowa niya o yung kanyang partner over doon sa mga influences ng kanyang kaibigan? Kasi, dun sa situation na yon, kumbaga, meron sinasuggest si partner, may sinasuggest itong mga friendly niya. Doon sa mga friendly niya, pwede mag-earn siya ng, parang kumbaga, sila, makapag-earn sila, magkaroon sila ng target goals, pwedeng ganun may loves. Pero dito sa partner niya, ang gusto ng partner niya is, parang, huwag nang accept, or huwag nang i-accept, yung opportunity na yon, at mag-focus na lang dun sa kanilang main goal. So, ikaw, kumbaga, ano yung i-accept mo doon, di ba? Kasi parang, syempre, ano na, parang, ang dami mong nagagrab na opportunity pag nakikinig ka doon sa mga advices ng mga friendly mo. Yung sa partner mo, ang gusto naman niya, katahimikan lang. So, ikaw, anong pakikinggan mo pag ganun, di ba? Paano kung pinag-quit ka ni partner doon sa parang, kumbaga, opportunity na ino-offer sa'yo ng friends mo? So, dito, by the way, yung opportunities na yon, hindi lang naman ikaw yung kumbaga, may ano doon. Meron din talagang pakinabang, malaking pakinabang, yung mga group of friends mo doon. So, syempre, kumbaga, pare-parehas kayo na may kapakinabangan. Pero, what if nga, yung partner mo parang ayaw ng ganun? Parang pinagkukwit ka na at sinasabi na lang niya na doon ka na lang mag-focus doon sa naumpisahan natin yung dalawa. So, saan ka lulugar? Kumbaga, paano yung magiging decision mo doon? Iko-consider mo ba yung mga friends mo? So, dito, may pagkakataon, may loves na yung mga friends niya, pwede din, parang ang nagiging reason doon, ayaw din ng partner niya na ipagpatuloy pa nila yon kasi parang nagagamit yung kanyang partner. Parang nagagamit lang naman din yung partner niya. So, pare-pare sila nakikinabang. Pero, yun nga. Ikaw doon sa person mo na parang nandyan sa'yo, nung wala ka pa sa goals mo o sa tagumpay, pakikinggan mo ba siya right now na may isinasuggest siya or meron siyang mga, meron siyang, kumbaga, may konting disagreement doon sa parang mga binaplano ninyo ng mga friendship mo. And what if then, parang itong si partner mo, parang gusto niya ng katahimikan. What if si partner, parang sinuggest sa'yo na mag-migrate na lang kaya tayo? Or, lumipat na lang tayo sa ibang bansa? So, di ba, pag gano'n, parang mahihiwalay ka sa mga friends mo na, kumbaga, nakakatulong sa'yo para mas mag-grow pa yung iyong revenue. So, anong pipiliin mo pag gano'n? Pakikinggan mo ba yung partner mo? Or parang mas pipiliin mo na yung mga friends mo na, kumbaga, kasama mo sa mga goals? Pwede din, malaking kang kawalan sa mga friends mo kasi pare-pares nga kayo ng kapakinabangan doon sa mga projects, sa mga sideline ninyo, side hustle. So, pwede. Alam mo yon, in other words, parang kailangan mo mamili between your circle and your partner. So, pag umalis ka, pwede yun sa decision na yun, maka-apekto doon sa circle of friends mo kasi kawalan ka din, mawalan sila ng racket or
kumbaga, ng resources. And, long story short, kumbaga, napapakinabangan yung mga friendship mo, pero napapakinabangan ka rin nila. So, sino pakikinggan mo doon? Yung friendship mo ba? Na may kapakinabangan din sa'yo? O yung partner mo na gusto na kayong lumagay sa tahimik? So, doon, nakikita ng partner mo na kailangan nyo ng change. Nakikita ng partner mo na para pinapaalala ng partner mo sa'yo kung ano yung una ninyong talagang goal. So, kumbaga, papayag ka ba sa offer ng partner mo? So, ito yata yung kulay na unang mauubos sa akin. Ito, favorite ka talaga yung ganitong kulay. Kasi, kahit saan talaga siya, nagagamit siya. Meron akong ganyang shade na pang-highlighter siya. Ginagawa ko siyang pang-highlighter. Nabasag. So, single, lang yan, color. Then, kumbaga, yun talaga yung ginagamit ko pang-highlights. Pati sa shimmer tayo. Tingnan natin. Magmumuna tayo mag-glitters. Yun lang, parang konti lang na. Hindi ginamit natin. Ito kanina, diba? Try natin to. O, yan, nabasag siya. Diba? Kakulay. Yun yung ginagamit ko na highlighter dati. And nabasag. So, what if nga may loves ganun? Yung involved ka sa or part ka ng isang circle na parang, kumbaga, may loves, yung parang part ka ng isang circle na hindi ka pinapakawalan kasi kailangan ka. So, kumbaga, ano pakikinggan mo? Ano pakikinggan mo sa kanila? Pakikinggan mo ba si partner or hahayaan mo na yung circle mo is ganun. Kumbaga yung existence mo, kaya kanila as friend kasi meron kang pakinabang sa kanila. Kumbaga, dahil syempre, part ka ng circle and part ka ng side hustle na yun. Syempre, malaki na itutulong mo sa kanila. Yung existence mo. So, ano yung pipiliin mo ba? Or tatanggapin mo ba yung sinasuggest sa'yo ni partner? So, yun nga ang question doon. Tatanggapin mo ba yung offer sa'yo ni partner, yung suggestion niya na pwedeng halimbawa lumipat ng ibang bansa or lumipat ng place, magsama kayo, tuparin nyo yung una nyong naging goals before, or kumbaga dahil kailangan ka ng mga friends mo is magi-stay ka. Kung ikaw may loves yung nandun sa ganong situation, anong gagawin mo, diba? So, ito na yung look natin for today. Thank you so much and see ya!